Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost dipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child will gonna spy to see reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple praise to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Offering the simple praise to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Good morning, Jesus! Ay, Mary? Mary Ann? Amen. Dok, hintayin mo kami dyan. Nakaupo ka na eh. Kailangan meron tayong coffee dyan, ha? Sa iyong tahanan ni Lord. Ay, nako. Merry Christmas! Morning, Jesus! Thank you, Lord po, sa panibagong araw. Amen. Malapit ng Pasko. Uy, we only have 13 days daw before Christmas. 13 na lang? Konti na lang. Konting-konti na lang. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo mananalangin muna, Sige, Pastor let Alex. us pray. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Lord, maraming salamat sa panibagong araw, sa napakagandang paggising. Walang mga sakit sa buto. At ang pagtulog, napakahimbing. Panibagong
araw para ikaw ay bigyan ng parangal. Sa bahay man, sa trabaho man, saan lugar kami mga Kristiyanong tinawag para maging light and salt of the earth. Kaya Lord, manguna po kayo sa aming lahat simula sa VOTD, sa mga songs, new songs, and most especially, Lord, ang inihanda ng ating mga outreaches, ating mga fellowships. Today, hulaan nyo kung sino ang mangunguna sa pagpaparangal kay Lord. Again, anointing sa aming dalawa ni Sister Ria sa pagbabahagi, sharing of your goodness in all of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thanks, Lord. Okay, mga kapatid, pakiayos naman po yung ating time. Ahan. Baka mamaya overtime ako. Thank you, Lord. What time is it? No? What time is it? It's time for VOTD. It is the time of the Lord. Amen. In BOTD. Okay. May habol? Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Sige po, ayun na. Sabado na po ngayon. Conclusion na po nung ating series na ginawa dito. Na Luke 6:43 to 45. Okay, basahin ko po. For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. For every tree is known by its fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Amen. Thank you, Lord. So kahapon po, natalakay na po natin, mga kapatid, yung mga ilang guidelines para po ma-check natin yung ating sarili. Sabi nga ni Pastor kahapon, ito pong word na ito ay ibinigay sa atin not to go around and look for mga tao na sinasabi natin na walang good fruit o kaya lista ka ng lista ng mga fruit ng ibang tao. Ito po ay ibinigay sa atin first and foremost para po for self-evaluation and self-inspection. Kami nga po kahapon ay natutuwa kasi sabi nung isang sister natin, habang nakikinig daw po siya, sabi niya, parang ako yata yung pinapatamaan ni Sister Ria. Sabi niya ganon. Kasi parang ako yata yung bago malasap ng mga kasamahan ko sa bahay, yung aking masarap na prutas, kailangan muna nilang masaktan. Sabi niya ganon. Kasi nga, sa pananalita daw. Kaya, nagkakaroon ng self-evaluation and self-inspection. Alam niyo, totoo po yun. Tapos, ako ngayon, binabantayan ko rin ang mga salita ko. Kasi, kaya po ito binibigay talaga sa atin, dapat mauuna muna na wag turo ng turo. Tignan muna natin yung sarili natin. So, ito na po yung mga guidelines para matapos natin siya ngayong araw na ito, no? So, kahapon, para magkaroon tayo ng self-evaluation, para po makita natin kung ano ang mga lumalabas sa mga bibig natin araw-araw. Ang sabi po dito, nung una, kapag yung conversation po sa isang kwentuhan, laging ibinabalik mo sa sarili mo, kahit anong ikot, kahit anong kwento, parang yung, hindi, mas okay pa yung nangyari sa akin kaysa dyan sa nangyari sa'yo. Yun. Ano po yun? Medyo may proud heart ka. Tapos, kapag ka po nakikipag-usap ka sa ibang tao, tapos yung usapan ninyo laging pumupunta sa mga negative na bagay tungkol sa ibang tao, tungkol sa mga rulers and in those authority, yun po ay nagre-reveal ng isang puso na punong-puno po ng gossip and slander and maybe even hate. Tapos naman po,
kapag nakikipag-usap ka sa ibang tao, tapos puro complain, puro murmuring, lahat ng problema, lahat na lang ng struggles, yun, yung wala ka ng ibang kinuwento, kung hindi yung mga bagay na, problema mo, tapos yung mga inggit mo sa mga ibang tao, na sana ako din, sana all, mga ganun, yung mga sana all natin. Kapag ka po yung ganon, ang nire-reveal po nun is a heart that lacks contentment. Tapos, eto na po tayo. Yung susunod po doon, kapag ka po ba tayo ay nakikipag-usap sa iba, when you talk to others, do you only talk about earthly things? Kagaya po ng trabaho nyo, yung mga recreational activities na ginawa ninyo or gusto ninyong mangyari. Tapos yung mga local news na pinag-uusapan, wala pong masama doon mga kapatid. Hindi po natin sinasabing masama. Pero kung ang kwentuhan nyo lang po at lumalabas sa bibig natin ay puro lang yon at wala naman pong nababanggit tayo tungkol sa mga spiritual na bagay, those words reveal a heart fixed on earthly things. Kapag hindi man lang po sumingit ang mga spiritual na bagay sa mga usapan o may kakwentuhan ka, tapos puro yun na lang pong mga local news, recreational activities. Halimbawa, walang masamang tungkol kwentuhan sa basketball, pero kung nakakapagkwentuhan ka sa isang tao ng puro ganun lang na hindi mo man lang naisingit yung mga spiritual na bagay, ang sabi doon, nire-reveal ng isang puso that is fixed only on earthly things. Yun. Sunod po, when you talk to others, do you talk down to them and make biting remarks to them? Ito po yung pakikipag-usap na kapag kinausap ka ng ibang tao, parang nanliliit sila dahil sa pananalita mo. Yun po. Tapos, sample. Sige, Beb. Oo nga, Kasi hindi lang naman minsan, Beb, sa salita. Ito ay makikita mo rin sa tono. Parang nakakapag-brag ka na about who you are? Oo. In a sense? Parang ang hirap naman pala niya, babantayan mo pala. Babantayan talaga. Pwede bang para ka ng robot niyan? Parang minsan kasi ang napapansin ko, ayan na naman si sister, si brother, wala nang sasabihin niya kung hindi kay Lord. Minsan, para bagang pagkakwentuhan, pag dumarating ka, naranasan mo na ba yon na parang biglang pagdating mo, may iba yung kwentuhan? Tapos sasabihin ng mga iba, pagkakwentuhan kasi yan, parang wala na tayo sa lupa. Parang na tayong nasa langit. Dati, ganun din ako. Hindi ko masyadong na-appreciate yung mga puro na lang kwentuhan naman ng tapos biglang isisingit mo yun. Alam mo, napansin ko dyan, Beb, mga kapatid, mapapansin mo yung sinasabing example ni Sister Ria. Alam ko, marami naman minsan nare-reject, minsan para bagang iiwasan kasi ang kwentuhan puro na lang spiritual. Alam mo kung bakit? Kasi yun ang laman ng puso eh. Yes. Pag punong-puno yan ng isa yun sa susi sa pagbubunga. Totoo po na yun. Kapag ang isang tao ay punong-puno ng salita ng Diyos, ang mamumutawi talaga niyang salita ng Diyos. Meron akong tatanong sa iyo at sa inyong lahat regarding dun sa sinasabi mo. Ito. Halimbawa, mga kapatid, nakakita kayo ng donut. O sa mga matataas na sugar, bawal yan. Meron man donut na hindi matamis? Meron naman. Ano? Sugar-free daw. Sugar-free? Ay, matamis pa rin yun. Okay. Meron bang parang yung Nutriban na donut? Di ba wala lasa yung Nutriban? Matamang? Sige. Tanungin ko halimbawa dito, Sister Sally, nakakita ka ng donut. Ano nakita mo? So, yan ito mga sagot, mga kapatid. Kayo rin pag nakakita kayo ng donut, dito sa loob namin, merong 3 sumagot, mabilis. Sagot ni Sister Sally tsaka Sister Jen, yung mag-ina, makikita daw niya yung tamis. Toppings. Toppings. So, yung toppings? O, matamis. Ibabaw. Pero ito, magugulat kayo. May sumagot ang nakita, butas. Si Arnold yun. So, ano yung pagkakaiba nung dalawang pananaw?
O ako na sasagot. Ikaw, babe, gusto mo sagutin? Para din yung Yun- papel na may tuldok, di ba? Okay, Yun yung tao na minsan, hindi ko sinasabing si Arnold, Oo, nasagot lang Nasagot niya yun. lang niya. Kasi merong tao na pessimistic at may tao na optimistic. Yung pessimistic, makikita niya yung butas. Pero hindi niya makikita yung sarap ng donut. So it's a matter of how we view life. Kaya nga sabi, kasi doon sa pagsasalita, imbis na makita, halimbawa lang hindi ko sinisiraan si Arnold kasi nagbibigay lang ako ng analogy. Parang yung lagi natin na example yung rose. Di ba makita mo ang ganda-ganda ng rose pero makikita ng iba pagkausap mo, ay, may tinik naman yan. Parang gano'n. Parang halimbawa, ano ba yung isda na masarap na maraming tinik? Bangus? O di tanggalin mo yung tinik para masarap ang kanang todo. Kaso, ay, ayoko yan. Matinik. Gusto mo yung taong gano'n nakausap? Di ba? Hindi, babe. Yun yung sinasabi mo na nare-reveal. So, pwede namang baguhin ang how we view life spiritually. Amen. Kaya, mga kapatid, sasabihin mo lang, ay, salamat sa nag-bake ng ang hirap kasing, biro mo, bibilugin mo pa yon. Tapos yung kanyang sukat, di ba? Tapos biglang ihahatid na lang sa'yo, kakain na lang, hindi na ikaw yung magmamasa. Di ba? Pag tinambalan mo ng coffee yan, tapos andyan yung Bible mo sa gilid. So, wag mong tatagalan yung sa pagkain dito yung Bible, konti lang. Hindi ba? Para pag nagbabasa ka, total, nasa bahay tayo, tapos study table mo. Just imagine, habang yung si Mrs., wag mong gigisingin yon. Hayaan mo lang siyang matulog. Tapos, pagka naka-word ka na, ang sarap siguro. Naranasan mo ba yan? Hindi masyado. Ikaw, araw-araw mong nararanasan yun. Diba, enjoy nyo. Kung ayaw mo ng coffee, tea. Kung ayaw mo ng tea, warm milk. Just imagine. Tapos syempre, yung lalagyan mo, gandahan mo na. Kesa naman yung ayaw mo maghugas, styro na lang. Ayaw mo ba nung meron kang platito, meron kang ganyan, tapos andyan yung Bible mo, tapos may ilaw ka dahil malabo yung mata mo. Di ba? Para bagang, hallelujah. Ang ganda ng buhay kay Lord. O pagising mo, tumatakbo ka, yung kape mo nasa kotse. Bilisan mo. Pagtakbo mo, natapon pa sa'yo. O, ikaw, naalala niyo ba yan? Beb, ikaw na. Ang ganda ng buhay, mga kapatid. Hallelujah. Tapusin na muna. Ayun. When you talk down to others, yung mga minsan hindi natin na mamalayan, nanliliit yung kausap natin. Feeling superior. Pagka tayo yung kausap. Alam nyo, hindi naman po lahat sa words lang. I mean, yung mga salitang binibitawan, sometimes it is in the tone of the voice. Yes. Di ba merong mga sinasabing, ano ba yung sa tono lang, maganda yung words na sinasabi niya, pero yung tono, the way na sinasabi. Oo. So, hindi lang ito sa mga salita, sa mga words na lumalabas, kundi sa tono ng pananalita mo. Sample. Pagka halimbawa, nagagalit ka na ayaw mong ipahalata. Mahirap yung tono na yan. Yung nagagalit ka na hindi mo pinapahalata. Ako na lang? Halimbawa, galaw ka ng galaw sa bahay, tapos nakaupo lang yung kasama mo. Di ba? Parang sasabihin, isipin mo na lang. O kaya parang, ito na lang. Ay, alam ko kung ano tawag dyan. Ako na lang. Baka makalimutan ko lang. Ang tawag dyan, pasaring. Saka critical innuendo. Parang yung kwento ko sa inyo. Kasi wrong din yun, ha? Kasi si Pastor, matik na naman po yun. Hindi ko to tinitake against him kasi nung mag-asawa kami, talagang, marunong po kasi kung lahat ng gawaing bahay. Pati gawaing panlalaki, alam ko. Tapos, nung naging mag-asawa na kami, hindi siya masyadong, di ba yung sharing nga niya kasi lumaki siya ng
wala na sa bahay. So, tapos, pagka po tumutulong siya, mga kapatid. Pinipilit niya talaga. Ako na maghuhugas ng plato. Nung una, nasasaktan siya kasi pag sinabi ko, hindi na, ako na lang kasi tumudoble yung trabaho ko sa'yo. Kasi pag naghugas siya, pati yung sahig, basang-basa. Tapos tapos pag lumakad siya, hindi niya po alam yung pag nagmamap ka, hindi mo pwedeng daanan yung minap hanggang hindi pa tuyot. Kasi pag dinaanan mo yon, yung alikabok ng sapatos mo, babakat lahat parang magpuputik. Meron ako alam ko ano tao. Sige, ikaw na. Baka makalimutan ko. Sige, ikaw na. Hindi ko na natuloy. Sige, nawala yung train of thought. Yun. Baka hindi ko na ulit matapos to, babe. Last, na. Yung kwento ko. Yung nasa tone ng salita. Sige. Nanunod kasi siya ng basketball. Nagmamap ako ng floor. Tapos sabi niya, babe, pengi naman akong kape. Ayokong magalit, di ba? Ang ginawa ko, tumigil ako sa map. Umupo ako sa tabi niya. Tapos sabi ko, Inday, gawan mo nga ng kape si sir. Ganon. Wala naman po kaming kasama sa bahay, kaming dalawa lang. Tapos, natawa tuloy siya. Nasabi ko sa kanya nang hindi siya nagagalit. Ano sabi mo? Sabi ko, Inday, gawan mo nga ng kape si sir. So, mga kapatid, tono. meron lesson dyan. Sa tono. Para hindi ka pala yung magkaroon ng inis o kung ano pa man negative feelings, daanin mo sa humor. Pero meron ding nagagalit pagka gino-joke. Buti na Meron? lang ikaw, hindi, no? Ako? Hindi ikaw. Hindi, kaya sabi niya siya, Inday, sabi niya ganon, timpla mo ng kape si sir. Tapos tumayo siya. sabi Ako ko, na nga. lagyan mo na nga ng tinapay. So, minsan po, tapusin ko na, babe, kasi baka hindi tayo matapos kasi last day na. Hindi ko makuha yung sabi. Ikaw magko-conclude na lang, ha? Ako? Wow. Sige. Bibitawan ko muna to. Sige. So, yun po mga kapatid, minsan nasa tono ng ating pananalita. So, kung sa ating pong pananalita ay nanliliit yung ibang tao, it reveals a heart. Ibig sabihin, nanliliit, nagmamaliit? Tama ba ko? Belittling others. Belittling. Oo, binamaliit mo yung ibang tao. Alam niyo po yung mga taong ganun, punong-puno ng anger and resentment. Tapos ipinapasa nila dun sa iba yung kanilang galit na nasa puso. Kaya tuloy, pagkausap nung ibang tao, galit agad. Meron na sigurong preconceived ideas. Maraming galit sa puso at saka resentment. Sunod Sunod po, when you talk to others, ito mga kapatid, ano po ang lumalabas sa atin? Foul languages, thank you Lord, wala nang nagmumura. Pero sometimes, wala ngang nagmumura, pero yung mga jokes natin, mga jokes na, below the belt. Tapos, mga jokes na minsan, merong malalaswang meaning. Natawa tuloy ako kay Dwayne pagdating ko. So, yung mga malalaswang meaning, mga kapatid, ngayon, ang mga salita po na yon ay nagre-reveal ng isang puso na punong-puno ng impurity and lust. Sunod, when you talk to others, is it only about the things, the next toy that you want to buy, the next gadget that you want to buy, or the next vacation you want to go in? Wala pong masama doon, mga kapatid. Wala. Pero kung yun na lang din ang lumalabas sa puso, makikita mo na itong tao na to ay full of greed. Kasi parang, basta, kahit sa anong paraan, kailangan makuha ko itong gusto ko na to. Yan, yung mga salitang ganun na lumalabas sa mga bibig natin. Kasi po, nire-reveal po ng mga salita natin kung ano yung nasa loob. Kaya, minsan pakinggan po natin kung ano po yung lagi nating pinag-uusapan at sinasabi. Tapos po, pakinggan natin sa buong maghapon. Alam nyo, maganda, isulat po natin. Makikita rin natin kung ano ang laman ng puso natin sa mga salitang lumalabas when we pray.
pagka po nilagyan mo ng percentage ang prayers natin sa Panginoon, ilang percentage po ang nag-o-honor sa Kanya at nagbibigay ng papuri sa Kanya. Tapos, ilang percentage po yung prayer mo na puro ay ang laman. Yung kailangan ko, bigyan mo ko, kailangan ito, mapunta sa akin, ganito. Parang self-examination nga talaga Oo, pala. bibigay mo talaga yung percentage para makita mo. Hindi ko po sinasabi rito na you don't need to talk about God all the time na wala nang lumabas sa'yo. Pero kapag ka mga kapatid, sa buong maghapon mo, nakipag-usap ka sa iba-ibang tao, tapos hindi man lang na-share ang tungkol sa Word of God, okay Lord, ano pong heart ang nire-reveal noon? Ang ibig sabihin po noon, mga kapatid, the Word of God doesn't hold a prominent place in your heart. Tama. Pagka ganon. Tama. Dati yung kinukwento ni Pastor na sabi ko, ano ba naman to? Puro kay Lord na lang ang pinag-uusapan. Usapan na nga lang na, alam nyo noon, si Pastor sinasabihan kong ganon. Sabihin ko, kasi po si Pastor, pag may sinasabi ko, bawa meron akong nirereklamo sa kanya. Tapos sasabihin niya yung sa word. Tapos sabi ko, pwede ba tayong mag-usap ng normal? Sabi niya sa akin, bakit abnormal ba usapan natin? Ano? Noon, sabi ko, Abnormal ba ako? hindi. Sabi ko, pwede ba tayong Hindi, mag-usap ng normal? Hindi. Wait Hindi. lang. Humor lang yun. Ang ibig kong sabihin sa normal, yung pwede ba ka kung yung panglupa lang. Natural. Yung panglupa lang. Pero talaga, lagi pong laging ang sagot niya sa akin, kay Lord, sa Word. Noon, hindi ko siya maabot sa ganun. Sabi ko, pwede ba tayong mag-usap ng normal lang? Kasi minsan usapang mag-asawa lang, yung sasabihin ko lang sa'yo, yung tungkol sa ganito. Tapos biglang sa Word of God agad yung babaling mo sa akin. Oo. Ganun noon, di ko yun na-appreciate Meron akong noon. isang perception. Karanasan lang. Ewan ko kung naranasan nyo to. Minsan nagiging excuse na lang, halimbawa, ano ba tawag mo sa spouse mo? Bili mo naman ako ng ganito. Okay, mga anak. Mami, Daddy, bili mo na ako to. Di ba? Tayo, yung mga iba. We will pray about it. Di ba? Totoo ba? Nagpag-pray mo o ayaw mo lang? Ayun lang yan. So mga kapatid, our speech always betrays us. Kaya mga Pero kapatid, totoo naman, alam mo yung percentage ng prayer, mapagkabago ka kay Lord, napansin ko lang to ang prayer mo puro humihiling ka. oo. Pero pag tumatagal na pala, magugulat ka. Prayer mo para sa iba na. Yes. Bibihira na lang po yung pagpe-pray mo yung sarili Panghuli na lang. Oo. Puro naalala mo yung iba. So yung speech mo pala rin sa prayer, kasali pala yun, ano? Oo Siyempre, nga, yun eh. Dadami- Words din yun eh, yung mga lumalabas sa Oo nga, prayer. mas madami talaga yung parangal. Kaya pala tayo, by God's grace, Sabi nga ni Thomas Fuller, when the heart is a fire, some sparks will fly out of the mouth. Hindi ko masyado naintindihan yan. Paliwanag ng konti. When the heart is a fire, hindi po ba kapag ka naglalagablab ang apoy, merong mga tumatalsik na alipato? Tawag yon. So when the heart is a fire, some sparks will fly out of the mouth. Kaya nga di ba pagka galit na galit ang tao, kung ano-ano ang lumalabas sa mga salita. Oo nga. Kasi that time, that moment, yun yung kanyang laman ng puso. Hindi ko rin po sinasabi, mga kapatid, na ang salita po natin ang magre-reveal whether we are going to heaven or not. Kasi believing in Jesus Christ is the only thing that gives us eternal life. Di ba? We get into heaven by grace alone, through faith Pero in Christ. sabi mo bunga nga yun eh. But when you listen to your words po, makikita mo nga kung ano yung nasa puso. Ang sabi po dito, panghuli na lang po mga kapatid minsan talaga magugulat po tayo. Although hindi nga po yan ang makakapag sinasabi natin na hindi pupunta sa langit. Pero it shows kung anong klaseng Christian ka. Ayan. It shows kung anong klaseng Christian ka at anong klaseng relasyon meron ka sa Diyos.
Yan po ha. Hindi po yun ang basihan kung ikaw ay mapupunta sa langit o hindi. But, it shows nga po what kind of person you are, what kind of Christian you are, and what kind of relationship you have with the Lord. Ang sabi sa James 3, pag binasa niyo po yun, yung 1 to 3. Hindi ba? Kaya sinabi doon, learn to control your tongue. Tapos may sinabi doon, Beb. Ano? Sabi niya, only the matures do so. Amen. Yun. Kailangan nating mag-mature. Glory to Yes. God. So kapag ka ang salita po natin, lahat kagaya ng mga nabanggit natin, it shows kung immature ka pa din sa tagal na ng relasyon kay Lord or nag-mature ka na as a Christian. Amen. So, do you want to get a glimpse of one's heart or your heart for that matter, mga kapatid? Listen to the words that proceeds out of your mouth. Amen. Hallelujah. At yun po ang katapusan ng ating series, Amen. mga kapatid. And we hope and pray. Salamat po dun sa mga feedback nyo, mga sharing po ninyo. Dahil sabay-sabay tayong natututo at talaga nagkaroon ng self-examination. Natuwa ako kahapon kasi yung pinuntahan naming may birthday mismo ang nag-share nga na habang... Kasi nga kapag ka daw tinatawag niya yung asawa niya, di ba, yung sharing niya kahapon, mahal na mahal ko ito kasi anniversary rin nila. Kahit na daw minsan ng niya, Hener! Ganun daw magsalita yun. Pero sabi niya, wala akong ibang minahal kung hindi ito. Pero sabi niya, ako yata yung sinasabi na bago daw po malasap yung sarap at tamis ng bunga niya, kailangang matinik muna yung mga nakapaligid sa kanya. So, babaguhin na niya. Babaguhin na Ang daw tawag niya. doon ay self-examination. And the only thing that can be ang pinaka-reliance natin nasa Hebrews 4:12. Alam mo, sabi sa Hebrews 4:12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So, alam ni Lord yan. So, self-examination. Amen. Word of God pa rin na magpapamature sa atin. In our abiding in Christ, if my word abides in you, and you obey the word of God, and that is our relationship with our God. So, dalawa yun. Of course, ang word of God, ang ibinigay sa atin para tayo'y mamunga ang salita ng Diyos. Kaya pag mature, mag-aral, i-practice, at ang exercise dyan, ibahagi ng ibahagi sa mga makakasalamuhan nating tao. In that way, God is pleased. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay, sa araw po na ito, mga kapatid, batiin natin ang ating mga kapatiran na merong birthday. At ang unang-una natin na may birthday sa araw na ito ay si Sister Lisa Alvaran. Oh? Yay! Naku. Lisa, happy birthday! Hallelujah. Birthday po ng ating kamanggagawa sa San Pablo City na si Sister Lisa Alvaran. Talisa, happy birthday. Birthday din ngayon ni Brother ano yung Ronald. tone na yon? Ano yung tone na yon? Sir Lisa, happy birthday. Ay, depende rin pala yun sa puso nung nakakarinig, no? Ako na naman? Okay. O sige, ayaw nyo. Hindi ba yun ang puso nyo? O sige, wag na. Sunod po si Brother Ronald Villanueva. Happy birthday! At kay Brother Ian Jim Santos. Ito po ay ang eldest son ni Sister Lucky. Brother Ian Santos Lucky. Belated happy birthday din kay Sister Lani Melay Lalog. Anak ni Sister Mel. Oh, okay, happy birthday po sa inyong lahat. Mga kapatid, Sister Jam.
kahapon po, napansin ba ninyo na napastap ako kahapon? Tapos napatingin ako kay Pastor. Kasi yung binati naming may birthday, may surprise na birthday po sa kanya kahapon dahil yung kamanggagawa natin. Dahil 60th birthday niya. Surprise birthday nung angkan lang. Yung mga angkan lang po. Tapos, in-invite kami na kung pwedeng kasama dun sa surprise sa kanya. Na-surprise ako sa salita ni Pastor. Alam mo, pinaka-surprise doon? Yung may birthday na surprise. Oo nga. Panoodin nyo na lang sa... Buti na lang po, hindi siya nakanood kahapon kasi ang ginawa nung mga anak niya, dinala siya sa Shakey's muna para makapag-ayos doon sa Buti na lang, Beb, di siya nanonood. Kung hindi na laman niya. Nung na-surprise, ay, wag na lang ang... Parang parang nahimatay sa tuwa si Sister Chit kahapon, no? Pero buong angkan. Oo, ang saya-saya nila. Tsaka ang daming nakakagulat kung kailan situation na to. Hindi naman sa, siyempre iba-iba naman ang nangyayari sa atin at the Lord has revealed so many things to us. Pero yung buong angkan na to, pag tinignan mo nga, kakaiba sa pandemic. Kaya lang, sa susunod na segment na lang. Dahil na tayo. Okay, pakantayin natin si Pastor. Uy! Ang ating memory verse of the week, ito po ay nakikita. Alam nyo kahapon din, nakakatuwa, nagsishare sila kahapon. Na kapag ka daw yung memory verse na, i-stop na sila, tapos sasabay na sila. Sumasabay pala sila sa review. Kala ko sa akin. Sa review ng mga ng mga memory Word verses. of God. Ayan. Oo, para malaman daw nila kung nakakailan na daw sila. Yes. Thank Hallelujah. you, Lord. Ngayon po kasama doon sa mga scriptural songs natin, Psalm 37, 3-4. Take it away, babe. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Pwede. Nag-audition ba ako para makasama sa'yo? Oo. Tanggap ka na, babe. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan Iiwanan na natin yung mag-ina. Ayan po ang ating memory verse of the week, Psalm 37, 3-4. I hope na ito po yung nakabisado natin dahil sa Monday ay iba na naman ang memory verse. At mga kapatid, abangan nyo ang series natin sa next week. Meron tayong mga kapatiran na mag-share. Ito po ay tungkol sa Christian home. Ayan. Mukhang magandang usapan to. Christian home. Alam mo, babe, ang bahay nyo po ba ay Christian home? Malalaman natin. Oy, may trivia. Hindi naman trivia. Speaking about Christian sa home, alam mo, babe, ay mga kapatid, pag-aralan niyo yung salitang economics sa Greek word na ginamit sa New Testament, matutuwa kayo. Di ba, tayo ngayon, binabalance natin yung health tsaka economics. Alam niyo ba sa Bible, ang definition ng economics, may kaugnayan to sa share mo ngayon. O kayo rin, available na naman yan eh. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Kayo mag-search. Una, ano ba ang definition ng economics sa eskwelahan, sa business, sa worldview? Ano ba ang word na ginamit sa New Testament sa economics? Hallelujah. Sa Monday na yan, ano? Okay. Alamin nyo, ha? Si Sister Ria, kapatid po namin. Kapatid nila, Sister Sally. Okay. Oo, hindi anak ni Sister Mel. Kapatid. Sister Sally po ang may kasalanan. Hallelujah. Ayan. Tapos, hello po kay Sister Maria Belen Alcala Baleros. Sabi niya, thank you, Jesus. Watching with you from Las Vegas. Hallelujah. Hello, Sister Maria Belen Alcala Baleros. Tiga sa? Jose Reyes?
Jose Reyes Prayer Group. Tagal na nung Jose Reyes. Sister Marikit, natatandaan nyo, sister? Okay. Hallelujah. Yan. Salamat po, sister, at kasama namin kayo. Glory to God po. Alam mo, isa yan si Sister Lisa Albaran sa mga surprise din. Last year ba yon, ta? Yung surprise na yon? Ganon ang reaksyon ni Sister Chit kahapon. Yung reaksyon ni Tita Lisa last year nung sinurprise din siya sa kanyang 60th. Yung walang tigil yung iyak niya. Ganon ang kay Sister Chit din kahapon. Ayan. Kaya thank you Lord sa mga pagpapala. Ngayon naman po, sinabi ko sa inyo kahapon, makikita po natin ang awit ng new song natin ng si Cristo ang Aguinaldo ay ang mismong nag-compose. Taga saan ba siya? Taga Nasugbo. Anak Kalo siya Nasugbo Outreach. Siya po ay anak ng ating kamanggagawang si Sister Virgie. Hallelujah. Oo, kaya welcome po natin si Sister Joanne Vizcara. Ayan. Merry Christmas po mga kapatid. Merry Christmas po, Comfy Family. Thank you Lord po. Isang sanggol ang sinilang sa mundo, nagbibigay pag-asa sa tao, nag-iisang Mesiyas na may kabanalan. Jesus ang kanyang ngalan, simoy ng hangin dumadampi sa'yo, tila nalalapit na ang Pasko. May ngiti sa labi ang bawat tao, kagalakan ang hatid nito. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Ano nga ba ang Pasko para sa'yo? Ito ba'y pagtanggap ng aginaldo, pagbibigayan, pagmamahalan, kapayapaan ang hatid sa mundo, sa mundo. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Pagkat si Kristo ang Pasko. Si Kristo ang Aguinaldo. Thank you Lord po. God bless. Yan, si Sister Joanne Vizcara. Walang ka-effort. Oh. Pasko!
Parang ikaw lang, Beb, no? Pasko. Ha? Pwede pala ako, Nod, magpalseto. Sama mo na ako sa grupo nyo. Ay, sa bukas na ako. Matutuwa kayo sa mga kapatiran. Ba't ninyo ako iniimbita? Buti na lang si Jerry, nag-create kami. Si Minister Jerry, talagang ano sa akin yan eh. O yung father and son, kaya nga wala na kami ngayong episode. Na-episode si Minister Jerry. Ayan, mga kapatid, kahapon ang daming natuwa doon sa presentation ng mga youth. And tama na, Beb, okay na, pasok ka na. Tanggap ka na. Tanggap na. O yan ha, sino pa yung mga grupong gusto kong kunin? Ay, buti na lang si Doc. Kaibigan ko talaga yan si Doc. Alam mo, nung bumisita dito, hindi pala siya ganong merong, para bang sabi niya, babaan mo naman konti yung kanta niya. Nagulat kami. Pero ang magaling kay Doc, alam mo, sabi ko, Doc, pwede ba akong sumabay? Ay, of course, Pastor! Nahihiya lang sa'yo si Doc. Doc, nahihiya ka dapat, yeah. Ano ka? Ano paborito rin ako ni Doc sa pagkakakanta eh, di ba? Yan. Mga kapatid, kahapon na. Babe, yung time na. Hindi, sa kanila yung kahapon. Ay, sige. Yung kahapon, mga dami ang mga natuwa sa presentation ng children at saka ng youth. Kami rin nga po dito, tuwang-tuwa kahapon. Pero hindi ko pa napanood yun, alam mo ba? Naintindihan natin Nasyak kasi. din ako? Kasi ngayon naintindihan natin kahapon yung kung ano yung meaning ng mga sinasabit natin sa Christmas tree. Hallelujah. Scriptural pala yung mga lahat ng yun. Amen. Glory to God. Kahapon ko lang din talaga nalaman yung mga yun, yung mga meaning nung sinasabit. Hindi lang pala basta yan, pati nangangaroling. Kasi yung mga scriptural pala yun. Yung Lord of Hosts kumanta, di ba? Kaya, ako'y na-bless din po kahapon. Yung mga at angels. mga kapatid, ang dami kahapon. Palagi ko mas madami din ngayon. Sana kahit na hindi sila kasali dun sa presentation, i-share pa rin nila yung kahapon. Parang ang dami yatang nag-share ng mga youth eh. Ngayon din, tsaka maraming mga nanay. mag-share niya. Share nyo pa rin po, mga kapatid. Sino kaya ngayon? Para nabanggit ko na. Ngayon Nabanggit po, mo na ba? i-welcome po natin, bago po tayo maubusan ng oras, i-welcome po natin ang East Group sa kanilang Christmas presentation. At para sa kanila po, ang theme nila, Christmas is Giving. Amen. Tayo po'y manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito ay binigay mo kami ng isang pagkakataon na makapag-celebrate ng Kapaskuhan, Ama. Ama, sa pagkakataon pong ito, itinatas namin sa iyo ang aming mga kapatiran na naging biktima ng bagyo at pagbaha, lalong-lalo ng aming mga kapatid sa Kabikulan, sa Cagayan at sa Isabela. Lord, inihiling po namin na mabigyan sila ng bagong pag-asa na mamuling tumayo at magkaroon ng panibagong hanap buhay. At ganoon din, Ama, nananalangin kami ng COVID-19 po ay mawala na at magkaroon kami ng bagong taon, 2021, na may bagong pag-asa. Nang lahat po ay sa awat grasya mo, kami muli ay babalik sa normal. Salamat, Panginoon, at muli kaming umaasa at dinadakila ka namin na sa darating na Kapaskuhan, ang aming pong pagpapasalamat dahil kayo ay nagbigay na iyong anak na si Jesus upang kami ay muli malamang iyong pagmamahal. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, Jesus! Good morning, everyone! Ang Kompiis ay bumabati sa inyong lahat ng maligayang Pasko at manigong bagong taon! Ang masasaksihan po natin ay tunay na nagaganap sa buhay ng bawat Kristiyano. Ang programang ito ay pinamagatang Ang Kwento ni Lola Seya. Ang mapapanood po natin ngayon ay pwede sa mga senior, mag-asawa, kabataan, at sa mga bata. Remember, giving is one of the blessings of Christmas.
Lola, gusto po namin mag-share a home ngayong Pasko. Ang tagal na po kasi namin di nakakalabas ng bahay eh. Ay, Lola, bakit po ba may Pasko? Mga apo, makinig kayo. Ang Pasko ay araw ng pagsilang ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas na walang iba kundi si Hesukristo. Lola, ano po ba ang diwa ng Pasko para sa inyo? Ay nako, mga apo. Ang dami nyo namang tanong, mga apo. Panoorin nyo ito para malaman nyo. Si Jesus ang dahilan kung bakit may Pasko, ibinigay na regalo sa mga tao. O kay lamig ng hangin dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. O kay lamig ng hangin dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Ang hatid nito, kapayapaan, kagalakan. Ang hatid nito sa araw ng Pasko, isinilang si Kristo para sa lahat ng tao. Sa araw ng Pasko, isinilang si Kristo para sa lahat ng tao. Na Pasko'y darating. O kay lamig ng hangin dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. O kay lamig ng hangin dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Nagbabadya na Pasko ay darating.
Brother Sandy, dahil ngayon ay Pasko, mamimigay tayo ng mga regalo. Okay, tawagin natin. Sino ba yung ating bibigyan? Brother Sandy. Ang una po nating bibigyan ng regalo ay isang bata. Itong bata po kasing ito, mga kapatid, ay magaling mag-memorize ng scripture. At ang bata pong ito ay taga Quezon City, ang lugar niya. Hulaan niyo po kung sino to. Tama! Tama po! Si Brother Waljun! Ano ba ang ating ibibigay kay Brother Waljun, brother? Itong ating ibibigay sa kanya. Ano ba yan? Kung nanonood ka, Sister Shane, Brother Wally, paki-screenshot. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Chug, 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 chug. Say present kung nandiyan ka. Okay. Yun. Unang batang nakatanggap ng regalo dahil sa Pasko, giving ang team ng Comfy East. Kaya tayo po ay namimigay ng mga regalo. Yan. Meron din tayong tatawagin from Batangas. Ito, batang-bata, pero yung talent niya, ino-offer niya kay Lord. Brother Sandy. Opo, ito po ay isa nating manggagawa. Anak ni Sister Sarah. Walang iba kundi si Sister Sab. Okay, Amen. Sister Sab, ito yung sayo. Kanino bang apo yan, brother? Kay Ninang Josie Gilido at Brother Mon Gilido. Yan. Ito Kaya yung pala sayo. mahusay. Kung nanonood ka, yung mami mo, paki-screenshot. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Chug, 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 chug. Yan. Okay. Type nyo lang kung present kayo, mga kapatid. Amen. Pangatlo, brother. Uy, meron pang pangatlo. Ito sigurado, hindi na ito mahina sa pandinig, lalakas na sa pandinig to. Tawagin natin yung isa nating kapatid. Itong napapansin ko, mahilig itong mag-watch party. So, ang ating GMJ. So, tatawagin natin from Kaibiga Prayer Group. Walang iba kundi si Sister... Sister Rita Mangga! Yay! Okay, nanonood ba kayo? Paki-screenshot nyo, sister, ha? Okay, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Click, 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 click. Yan, okay. So, present ba kayo, Sister Rita? O meron kayong Bluetooth speaker? Amen. Yung pang-apat, brother. Pang-apat. Bata rin to. Bata rin to. At lagi nating naririnig itong binabati ni Ninang Ria. Apo ito ng isa ng ating kapatid na taga San Pablo. Si Brother Jim at si Sister Ku, apo nila to. Tinaguri ang GMJ Boy. Si Brother Jacob. Amen. Dicaro. Ano ba ang gift niya, brother? Bluetooth speaker din. Paano may bibigay? Yung chut-chut. Okay. Paki-screenshot. Yan, kung merong nanonood na kapamilya niya. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Click, 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 click. Yan. Type present lang po, mga kapatid. Amen. At susunod naman po nating bibigyan ng regalo, mga kapatid. Kasi kung wala ito, maraming malilipasan ng gutom ng mga manggagawa sa Comfy. At ito yung original na tagapagluto ng pagkain ng mga manggagawa. Yan. Okay. Sino kaya to? Tanan! Okay, tawagin na natin ang ating kapatid. Kunin mo dito ang iyong regalo. Pag hindi, papadala na lang namin. Yan, tawagin natin si Brother Roger Batalye! Ang masarap magluto. Okay, kung nanonood ka, Brother Roger, paki-screenshot. Yan, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Click, 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 click. Okay, type present lang, ha? So, thank you, Lord. Meron pa tayong mga ilang regalo dito. Pero sandali nating puputulin, mga kapatid, ang ating pamimigay ng regalo at babalik tayo sa ating programa na Kwento ni Lola Seya. Mga apo, alam niyo ba kahit sa ibang bansa ay nagse-celebrate din sila ng Christmas? Panoorin niyo ito. Aloha everyone! Good morning po! Merry Christmas to all! Malikilikimaka from Velasco Kuraming family. God bless! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas!
Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one blessing this Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is the one blessing of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! Giving is one of the blessings of Christmas. Merry Christmas! The blessings of Christmas never ends, and its greatest of gifts are families and friends. Ho, ho, ho! Maligayang Pasko! Hello, this is John Joshua speaking. The blessing of God is us. We are His blessing. We are His creatures. I am thankful. We are thankful for Him giving us life. And this is the gift of God to keep us happy. Merry Christmas! Ang lahat ay nagdiriwang sa silang ng Mesiyas. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa silang ng Mesiyas. Nagbibigayan ng regalo bawat tao, nakamit sa'yo bawat masalubong mo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Na nagbibigayan ng regalo bawat tao, nakangiti sa'yo bawat masalubong mo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan,
O mga apo, masaya ba kayo sa napanood nyo? Opo, Lola. Masayang-masaya po kami. Marami po kami natutunan. Enjoy! Lagi niyong tatandaan na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Dahil ngayon ay Pasko, bumati tayo sa kanila ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon! Maligayang Pasko at manigong bagong taon! Maligayang Pasko. Tsaka masaya ng bagong taon na rin. Okay. Ito pong Christmas, isineselebrate po ito ng December 25 sa mga Orthodox Christians, yung mga Jewish na na-convert. It is January 7 commemorating the birth of Jesus Christ. Christmas time brings joy. And sometimes, it also creates some problems because of Christmas cards, Christmas gift, because Christmas today is full of commercializations of stores, advertising, gifts, and hindi mo maintindihan. For many children, the spirit of Christmas is almost lost. Attitude today is to receive gifts instead of giving and honoring the Savior on His first birthday. Kaya tayong lahat ay instead of asking, we give. Tingnan natin sa Matthew 2:1 at ang sabi ganito, Jesus was born in the town of Bethlehem in Judea during the time when Herod was king. After Jesus was born, some wise men from the east came to Jerusalem. So, after Jesus was born in Bethlehem, there is a progression for these three wise men. This is progression of faith by the grace of God. Number one, they seek. They saw his star in the east and departed following the stars. Number two, finding. They went to Jerusalem inquiring Herod where the boy was born. Number three, worshiping. They fall on their knees before the Savior in worship. Number four, giving. After worship, or as a part of worship, they gave gifts. The gifts of the wise men were the following and very interesting in our life today. Number one, the gift of gold, a fitting gift and tribute to a king. Jesus is the Lord of Lords and the King of Kings. Frankincense, a yellowish substance used in incense as an acknowledgement of his divinity. Number three, they gave myrrh, used in perfuming as ointment from bitter herb as a tribute to a suffering servant. So gold, representing he is the King of Kings, frankincense, his divinity, and myrrh,
a tribute to a suffering servant. Tayo pong lahat sa ngayon, we might not have gold, frankincense, or myrrh, but what can we give? In Romans 12:1, by the mercies of God, present your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your true spiritual service of worship. To offer this is to yield in a willingness attitude as a decisive act. Separation, not conforming to the standard of this world, but let God transform you and me inwardly. That is number 3, which is a life of service to God. Kaya po tayong lahat, ino-offer natin yung ating sarili to yield, to be separated, and to be transformed to God. Ngayon po sa ating mga sarili sa ngayon, tingnan natin, ha? What about us today, ngayon, na i-offer na natin ang ating sarili kay Lord? Naayos na ang buhay natin. Yung ating buhay, ha? How about our relationship to other people? What can we give? Hebrews 11:6, we cannot please God without that faith na kailangan maayos ang ating pananalig sa Diyos at ang nananalig sa Diyos ay sumusunod. What to give? Ano ngayon ang maibibigay natin? To our enemies, yung mga nagpe-persecute sa atin, anong maibibigay mo sa kanila? We can give forgiveness. How about our opponent? Yung mga taong ayaw tumanggap kay Kristo. Tolerance. How about our friends? Anong pwede nating ibigay? Yung ating mga puso, bigay natin. How about our children? We give them as a good example as husband and wife. Pag nakita sa atin to, susunod yung mga bata. Bilang ama, deference o paggalang ang dapat ibigay sa lahat ng ama. How about the mother? Mother, yun po mga kanda ng mga anak that the mother can be proud of. Ito yung dapat ibigay ng mga bata doon sa mga anak. How about ourselves? Anong dapat natin ibigay sa ating sarili? Respeto. Kailangan nire-respect natin yung ating sarili because we are sons and daughters of God. How about other men? Love or charity. Doon sa Galatians na doon yun. Kaya kailangan aware or sensitive din tayo sa pangangailangan ng ibang tao. At sometimes, this sensitiveness minsan nawawala. We are focusing ourselves on ourselves alone. Hindi natin nakikita yung need ng ibang tao. How about the church? Ano ang maibibigay natin sa church? We have to support the church in our ministry to carry out 2 Timothy 2 verse 2. Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will teach others also. Maaayos po ang lahat ng ito
kung tayong lahat ay magkakasama-sama. Ito yung preparedness in giving. Prepared ka. With all your heart, with all your soul, we're a cheerful giver, prepared. And liberal in giving. Those who sow will reap. Diba? Kung abundantly, we reap abundantly. That is the principle of sowing and reaping. Now, the church need all these things. Dapat nating malaman na ang lahat ng ito'y magagawa lang natin through the grace of God. At tayong lahat, mga kapatid, bilang patotoo, tulad ng ginawa ng 3 wise men. They seek and they find and they worship and they give God who God is and to proclaim the message of salvation to those people who are in need. Merry Christmas! In Jesus' name, Amen and Amen po, mga kapatid. Kakaibang damdamin ang aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa pagdating ng Oktubre. Ngunit pagsapit ng Setyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Anong man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Hindi ko maikukubli, kagalak ang hati pag sumasapit ang Disyembre. Nagbibigay ng regalo ang ninang at ninong pagdating ng Kapaskuhan. Ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan na Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Anong man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko